Katawan at dugo, isang salita. Marahil tutol kayo. Father, dalawang salita ang katawan at dugo. Sa larangan ng lengguwahe, oo. Subalit sa larangan ng pananampalataya at ng katotohanan, ang katawan at dugo ay iisa. Ito ay si Jesucristo. Hindi nga ba't ang tawag sa ipinapagdiwang natin sa kalendaryo ng simbahan ay Corpus Christi, katawan ni Kristo, sapagkat kasama na ng katawan ang dugo at kasama na ng dugo ang katawan. Para sa mga Hudyo, pag sinabi na katawan at dugo, ibig sabihin nito'y buong pagkatao. Yan ang alay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, ang buo niyang sarili. Para saan ang pagtanggap natin kay Kristo sa kanyang katawan at dugo? Sinasabi sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Tuwira na sinabi ni Jesus na kaya natin siya tinatanggap upang siya'y sumaatin at tayo ay sumakanya. Si Jesus na tinatanggap natin ang magbibigay sa atin ng paggabay. Naalala ko tuloy minsan, nasa biyahe kami papunta sa isang simbahan. Huminto ako at nagtanong sa isang babae, "Nanay, saan po yung simbahan ni Padre Pio?" Bigla ay sinabi ni nanay, "Doon din po ako papunta. Pwedeng makisabay na lang ako sa inyo para ituro ko yung daan?" Pinasakay namin si nanay at mabilis naming narating ang simbahan. Ganito nating ilarawan ang katawan at dugo ni Kristo na ating tinatanggap. Sumasakay siya sa atin upang ituro niya ang tamang landasin at madali nating marating ang buhay na walang maliw. Ang banal na misa ay hindi ritual na walang laman. Ito ay tinatag ni Kristo nung unang Huwebes Santo para tayo magkaroon ng daupang palad sa Kanya sa kasalukuyang panahon at dalhin niya tayo sa pangmagpakailanman. Kaya't sinabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang Eucharistia ay tinatawag din na patikim ng pangmagpakailanmang piging. Masarapan nawa natin ang pagtanggap at karanasan kay Kristo sa kanyang katawan at dugo at maibahagi siya sa ibang tao sa pamamagitan ng kabutihan at pagmamahal sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Amen. Katawan at dugo, isang salita sapagkat sandigan natin ang kanyang salita.